may kasama po tayo si Gilbert yan. Salamat po sa Panginoon. Amen. At hindi ko na siya. Hindi ko na ngayon next in yung booking. Salamat po sa Panginoon. Amen. Sa kasama ng si Gilbert. Yan po yung dito. Pinsan po ni Sister Luisa. Salamat po sa Diyos. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po mag-aral po ng salita ng Panginoon Diyos. Yung pong umaga nito. At usan natin yung ating mga Bible. At in the book of 2 Kings chapter 20. Alam na ganyan tayo yung okay bro. 2 Kings chapter 20. Okay. 2 Kings chapter 20. Old Testament po yun. Kita nyo na po ba? Okay. Sabi ng Bible dyan in 2 Kings chapter 20, in verse 1, sabi ng Bible, in those days was Hezekiah sick unto death, and the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. In verse 2, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Dahil po muna mag-pray. Panginoon, salamat po ng marami ngayong umaga. Salamat po sa mga anak ninyong nandito, bagamat maulan. Yung iba ay wala dahil po sa karamdaman. Pero salamat na yung mga nandito ay kasama po namin upang mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami pagpalain ngayong umaga. Buksan niyo po ang puso, isip ng inyong mga anak. At ang salita ninyo, Panginoon, ay malayang kumilos sa puso ng bawat isa. Ang meron pong isa, dalawa na hindi pa po nakakatiyak ng kaligtasan, gamitin niyo pong yung mensahe. So, malamig. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. You may now take your seat. Amen. Okay. Dito, sabi po ng Bible dyan in verse 1, in those days, ano sabi dyan? Was Hezekiah sick unto death. Amen? So, habang ako'y may karamdaman, binabasa ko ito, ito yung nagawa ng mensahe ng Diyos, pero hindi pa naman ako mamamatay. Wala namang propeta lumapit sa akin at magsabi, ihanda ko na yung aking mga pamilya, ihanda ko na yung mga bagay-bagay at pamamatay. Wala naman. Okay, but I just put myself in this situation at meron tayo laging makikita na kung paano Panginoon ay ipakita niya yung mga bagay na pwede po natin matututunan. Amen? So dito, mapag-aaral po natin yung umaga, mga kapatid. Okay? Something that we can learn when we're facing the wall. Amen? Something that we can learn when we're facing the wall. Tama? Tama po ba yan? Kahit wala yung apply ko. Memorize ko, apply niya eh. Hindi ka tulad nung nalalim kong preacher. Nag-because di niya lang ang pinagsasabi-sabi niya. Okay. Sabi ng Bible dyan, in verse 1, dito sabi ng Bible, in those days was Hezekiah sick unto death. Now, si Hezekiah po ay isang hari at siya po ay mabuting hari. Hindi po siya masamang hari. Amen? Pero makikita natin, sabi ng Bible, Hezekiah sick unto death. Kaya lang, dumating yung pagkakataon sa kanyang buhay na nagkaroon po siya ng isang karamdaman. Isang karamdaman hindi po ordinaryo, hindi sinabi kung anong karamdaman ito, kung ito ba ay cancer, kung ito ba ay ano bang mga malulubang mga karamdaman. Pero, sabi ng Bible yan, nagkaroon siya ng isang malubhang karamdaman. At yung karamdaman na yun ay pwede niyang ikamatay. And what a great reminder po sa atin. Even
even in the Bible, even the great man of God na nabuhay sa panahon po ng Biblia, mga tao lang din sila nagkakasakit. Amen mga kapatid? Even in the Bible, sabi ng Bible dito, si King Hezekiah ay nagkaroon ng isang karamdaman. Si Moses namatay dahil sa katandaan. Tama? At marami pong mga character po sa Bible na sila po ay nagkaroon ng sakit, namatay. Because the Bible is clear, even man of God or even po sa atin, mga tao lang tayo, dumarating sa punto, nanghihina at nagkakasakit ang ating pangangatawan. Tama? It is a good reminder to each every one of us na minsan alam nyo, maganda rin magkaroon tayo ng sakit. Pastor, anong ibig sabihin? Kasi kapag ang tao hindi nagkakaroon ng sakit minsan, nakakalimutan niyang tumawag sa Diyos. Kaya minsan hindi paalala lagi ng Diyos sa atin. Mga kapatid, in a positive way, pag may makasakit tayo, bakit ipaalala ng Diyos sa atin na nakakalimot na tayo sa Panginoon at marami gusto ng Panginoon sa atin, alalahanin muli natin siya sa buhay natin. Amen? I'm not perfect. Mga kapatid, I'm a pastor, but I'm not perfect. Minsan, may mga panahon din, nagkukulang din ako sa Diyos. May mga panahon din, mga kapatid, nagkukulang din ako ng panahon sa Diyos. Kaya minsan, pag meron tayong mga karamdaman, in a positive way, gamitin natin para ibalik natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen mga kapatid. Sabi ng Bible dyan, in those days was Hezekiah sick unto death. So nagkaroon po siya ng malubhang karamdaman. At yung karamdaman na yun ay halos ikamatay niya. Tama? And then, the problem, sabi ng Bible yan, pumunta si Isaiah, inutusan siya ng Diyos ngayon. Sabi ng Diyos kay Propeta Isaiah, pumunta ka doon kay Hezekiah at sabihin mo sa kanya, mamamatay na siya, hindi na siya mabubuhay. Abay, mas malupit ang Diyos. Tama mga kapatid? Amen? Mas malupit ang Diyos. Ang sabi ng Bible, pumunta ka doon kay Hezekiah. Sabihin mo, i-ready niya na yung mga dapat niyang i-ready. Yung mga ipapamana niya, ayusin na niya yung mga last testament niya. Yung mga ari-ari niya, isettle niya na lahat. Sabihin mo sa kanya, mamamatay na kasi siya, hindi na siya mabubuhay. Anong tingin ninyo yung pakiramdam ni Hezekiah? Halimbawa, meron kayong kaibigan, binisita niyo, sasabihin niyo, sis, mamamatay ka na. Diba? Para bang, doon sa pakiramdam ni Hezekiah, mga kapatid, para bang, bakit ganun? Hindi po ba? Na kung saan, pinadala ka ng Diyos dito, para sabihin mo sa akin, mamamatay na ako. Na, hindi namang isabihin ng Diyos sa akin at ipadala mo sa akin yung mensahe na ako'y mabuhay pa, ako'y magpatuloy pa, o kaya naman, Hezekiah, magpagaling ka, kasi mabuting hari ko. Di ba? Pero sabi niya, Hezekiah, mamamatay ka na. Tama ba pa rin? Sabay, mahirap kaya mo sabihin ng mamamatay ka na. Diba? Sabi nga nila, yung masamang damo, yung mga masamang damo, sila yung tagal mamatay. Tama? Anyway, panalangin pala natin si Sister Gina. Dahil naalala ko pala, isa po siya sa mga may sakit. Wala po kasi siya ngayon, nasa Kainlog. Kasi ang tawag nito, kailangan nyo ulit magpagaling dahil yung meron siyang sakit dati, parang bumalik. So, panalangin po natin si Sister Gina. So please, lahat po ng mga kapatid natin sa Panginoon na may mga karamdaman, mga kapatid, huwag yung silang kakalitaan, ipanalangin po sa Panginoon. Wala naman tayong marahil may ambag, wala naman tayong marahil may tulong, wala naman tayong marahil hindi naman marahil na sila mabisita man, pero listen to this, napaka-importante ng panalangin. Amen? Panalangin natin sila. Okay? But anyway, so dito mga kapatid, anong ginawa ni Hezekiah? Nung siya'y narinig niya na sabi ni Propeta Isaiah, Hezekiah, you will die and not live. So, when Hezekiah heard those things in verse 2, sabi niya, then he turned his face
to the wall. Tama? He turned his face to the wall. Siya po ay tumalikod doon sa pader. Amen mga kapatid? Ano sabi ng Bible doon? And prayed unto the Lord, saying, number one, kung gusto mo makikita po natin mga kapatid. Number one, kung gusto mo makikita natin. We learn that prayer works. Amen? Na matututunan natin kay Hezekiah, we learn that prayers works. Kaya nga dito, ang ginawa ni Hezekiah, nung siya po ay mabalitaan niyang pinadala ng Diyos si Prophet Isaiah at sabihan siya, mamamatay ka na, ang ginawa niya, tumalikod siya doon sa wall, amen? At ang sabi niya, siya po ay nanalangin. In verse 2, sabi niya, and prayed unto the Lord, saying, in verse 3, ano sabi? I beseech thee, O Lord. Amen? Alam niyo, napaka-importante lagi ng salitang the word beseech in the Bible. Alam niyo salitang the word beseech? Ibig sabihin ng beseech, mga kapatid, ito yung parang ikaw nandun ka sa sitwasyon na meron kang kailangan. Pero, kailangan mo talagang bago mo makuha talaga lahat, gagawin mo lahat ng pakiusap, lahat ng pakiusap, pagpamamaawa, para lang mapagbigyan ka. Naintindihan niyo mga kapatid? Yun yung salitang beseech. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, nung tumalikod siya doon sa wall, ang sabi ng Bible dyan, I beseech thee. Yung wala na siyang ibang iniisip, kundi yung time na yun, mga kapatid, ay nakikiusap siya sa Diyos. Amen po ba? Nakikiusap siya sa Diyos. Nananalangin siya sa Diyos. Ano sabi ng Bible dyan? Mga kapatid, remember now, I have walked before thee and in the truth and in the perfect heart, and have done with which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Amen? Alam niyo, kapag dumating yung punto sa buhay po natin, mga kapatid, na kapag tayo binigyan ng Diyos ng may mga problema, may mga pagsubok sa buhay natin, sometimes, ito'y paalala ng Diyos para manalangin tayo sa Kanya. Tama? Kasi baka minsan kasi nakakalimutan tayo sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, walang masama kung tayo bigyan ng sakit ng Diyos. Baka minsan, ikalooban na ng Diyos, magkaroon tayo ng mga karamdaman para tayo makaalala po sa Diyos. Amen mga kapatid? Para tayo, manumbalik tayo sa Panginoon. Kaya dito, sa case po ni Hezekiah, ang sabi ng Bible, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. And yet, ang sabi ng Diyos sa kanya, Hezekiah, mamamatay ka na, ayusin mo na yung mga pamilya mo, i-replace mo na kung sino yung magiging hari, at bukas, mamamatay ka na. At nung narinig ni Hezekiah, sabi ng Bible, tumalikod siya doon sa wall at siya po'y nanalangin po sa Panginoon. Amen? Have you ever prayed to the Lord? Tayo po ba'y nananalangin pa sa Diyos? Tayo po ba'y marunong pa bang tumawag sa Panginoon? Sana, huwag natin hintayin na tayo magbigyan ng pagdadaanan ng Diyos upang ipaalala lang sa atin na tayo muling manumbalik sa Kanya. Upang tayo muling tumawag po sa Kanya. Amen mga kapatid? Because we learn that God, that prayer works, napakahalaga ng panalangin. Wala na tayong ibang pwedeng gawin. Do you think ano yung pwedeng gawin ni Hezekiah? Ang isang tao, sabihan ng isang tao na mamamatay ka na, anong pwedeng gawin? Mag-iisip pa ba ng masarap na pagkain? Mag-iisip pa ba ng mga mamahaling bagay? Mag-iisip pa ba ng mga malalayong pwedeng patunguhan? Hindi ba wala na? Alam mo anong pwede natin magawa hanggang tayo tuhanin ng Panginoon kung tayo manalangin. Amen mga kapatid? So the point is this, mga kapatid. Something that we can learn when we're facing the wall. Amen? We learn that prayer works. Merong magagawa ang panalangin. May karamdaman ka, pwede ka mag-pray sa Panginoon. Meron ka pinagdadaanan, ipanalangin mo sa Diyos.
Amen mga kapatid? Kaya nga sabi ko, bawat mga pinagdadaanan natin, bawat pagsubok na meron sa atin, hindi po kasagutan na yung iba, di ba, kung saan-saan. May sakit, may mga bagay-bagay na mga problema, may mga pagsubok, po sa social media. Kaya lagi kong paalala, di ba? Pag kayo may problema, huwag niyong idaan sa social media. Walang problema, walang pong mga pagsubok na naresolba, nagkaroon ng solusyon sa social media. Hindi yun ang mga makakatulong sa atin. Dahil mga kapatid, ang makakatulong pag may problema ka, ipanalangin mo sa Diyos. Dahil kung meron makakatulong sa iyo, ikaw at ang Diyos. Amen mga kapatid? Pwede kang lumuhod, pwede kang manalangin sa anumang parte ng bahay mo o sa anumang lugar na nandoon ka, ipanalangin mo sa Diyos. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos. Amen mga kapatid? Not only that, number 2, not only we learn that prayer works, but also we learn that God honors faithfulness. We learn that God honors faithfulness. Kaya dito, itong si Hezekiah, sabi ng Bible dyan, nung siya'y tumalikod doon sa wall at nanalangin sa Panginoon. Di ba? Ano sabi niya? I beseech thee. Sabi niya, I beseech thee, O Lord. Ibig sabihin, nagmamakaawa ako sa iyo, Panginoon. Nakikiusap ako sa iyo, Panginoon. Ang sabi niya, remember now. Ngayon, gustong ipaalala din ni Hezekiah sa harapan ng Diyos kung sino siya bilang hari sa harapan ng Panginoon. Tama? At sa Hezekiah, as I said, hindi po siya masamang hari. Siya po ay matapat na hari. Amen? Ano sabi ng Bible dyan? Pinaalala niya. Tama? We learn that God honors faithfulness. Pinaalala niya. In verse 3, ano sabi dyan? Mga kapatid, makikita natin. Mga kapatid, we learn that God honors faithfulness when you walk right. Ibig kong sabihin, ino-honor ng Diyos yung katapatan ni Hezekiah. Dahil sa Hezekiah, sabi niya, remember now, I have walked before thee. Lumakad ako, Panginoon, ng matapat. Amen? Sabi niya, Panginoon, Diyos ko, sabi niya, hindi naman ako naging unfaithful sa iyo. Hindi naman ako tumalikod sa iyo. Hindi naman ako nagkulang sa iyo. Sabi niya, lahat ginawa ko kung anong gusto mo. Lahat lumakad ako ng may katapatan sa iyo. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, tandaan mo yun. Lumakad ako ng mabuting hari sa iyo. Amen? Not only that, mga kapatid, ano sabi pa? Not only God honors our faithfulness when we walk right with God, but also when our heart is right. Kaya sabi niya, before the, and in truth, sabi niya, and what? And with a perfect heart. Sabi niya, Panginoon, alam mo kung paano ko naging hari. Ni kasakiman, hindi na naging sa puso ko. Tama? Amen mga kapatid? Alam niyo, ito yung mga kailangan natin sa gobyerno. Ito yung mga kailangan natin sa panahon natin ngayon. Itong mga leader na totoo sa kanilang mga trabaho, mga totoo sa kanilang mga posisyon, totoo sa kanilang mga kalalagayan. Amen mga kapatid? Kaya ang problema, maraming nangibabaw ang kasakiman. Tama? Amen po ba mga kapatid? Nang tao'y namulat, akala dahil sa baha. Yung pala dahil sa korupsyon. Talagang ang politika mga kapatid, walang malinis na politika. Marumi talaga yung politika mga kapatid. Tama? Nakakalungkot lang. Ngayon,
Yan pa rin ang issue ng ating bansa, tama? O yung isa na kulong na. Yan ang problema. Sana'y managot, ang dapat managot. Susunod, wala na. Tapos na. Amen mga kapatid? O, yung mga nakurap, wala na, hindi na masusulit. Nakakalungkot na may mga taong ganyan. Well, marahil dahil hindi sila anak ng Diyos. Pero dapat kung tayo anak ng Diyos, maging malinis ang puso natin. Amen? Sabi ng Bible dyan, and with a perfect heart. Eh sabi niya, mga kapatid, ang Diyos, ino-honor niya yung katapatan natin kung lalakad tayo ng matapat, lalakad tayo ng maayos, at kung ang puso natin ay laging tama. Amen mga kapatid? Napaka-importante, sabi niya, and with a perfect heart. Kaya sabi ni Hezekiah sa Diyos, Panginoon, sabi niya, lumakad ako ng tama, lumakad ako, malinis ang puso ko. Walang kasakiman kayong nakita sa akin. Tama mga kapatid? Kumbaga, bilang hari, maayos ako, Panginoon. And not only that, ano sabi niya? God honors, mga kapatid, our faithfulness when we do what is right in the sight of God. Amen? Ano sabi niya? And have done that which is good in thy sight. At Panginoon, sabi niya, wala akong ibang ginawa kundi yung mga bagay na mabubuti sa inyong harapan. Hindi ako naging madayang hari. Hindi ako naging sakim na hari. Hindi ako naging hari na sunod-sunuran sa mga nasasakupan ko. Kung ano yung gusto mong gawin ko, yun ang ginagawa ko. Amen mga kapatid? And what a great reminders po sa atin bilang mananampalataya na dapat sa buhay natin, kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin, yun ang gagawin natin. Amen? Kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin, yun ang ipapamuhay natin. Magkaroon tayo ng tamang lakad, magkaroon tayo ng tamang puso, magkaroon tayo ng, sabi dyan, lahat ng ibubuhay natin o gagawin natin dapat, ang sabi doon, tama sa harapan ng Diyos. Kaya ito lagi sinasabi, as long na yung panalangin mo, as long na yung plano mo ay para sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Lagi sinasabi sa church natin, as long ang church natin, mga kapatid, walang ibang nais gawin, kundi para sa Panginoon, sasamahan tayo ng Diyos. Amen mga kapatid? Ang sabi ng Bible dyan, in verse 3, ang sabi, and Hezekiah wept sore. Umiyak si Hezekiah. Nagdaming si Hezekiah. Talagang umiyak siya. Pinakita niya sa Diyos yung laman ng kanyang puso. Amen? Because that time, wala na siya pwedeng gawin, kundi subukin ang Diyos. Amen? Bakit? Abay, alam niyo, kapag ang Diyos ang nagsabi, hindi pwedeng mga kapatid, paniwalaan natin. Tama mo ba? Hindi nagbibiro ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sabihin mo, Isaiah, kay Hezekiah, bukas, mamamatay na siya. At tumari ni Hezekiah, pinakita niya sa Diyos kung sino siya sa harapan ng Diyos. Ano sabi ng Bible dyan? And Hezekiah wept sore. Amen? Now, ano nangyari kay Hezekiah? Siya po ba'y namatay? Ang sabi ng Bible in verse 4, and it came to pass, sabi diyan, for Isaiah was gone out in the middle court, that the word of the Lord came to him saying, sabi niya, nung nakalis na si Isaiah, prophet Isaiah, inutusan ulit siya ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day, thou shalt go up unto the house of the Lord, and I will add unto thy days
years. And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for my own sake and for my servant David's sake. And Isaiah said, take a lump of figs. And they took and laid it on the boy, and he recovered. Amen? Number 3, makikita natin about that. Something that we can learn when we're facing the wall. Number 3, we learn that God can do miracle things in impossible situation. Amen? God can do miracle things or miraculous things in impossible situation. Tanda natin, mga sa tao, imposible, sa Diyos, posible. Amen? In our limitations, in our mind, mga kapatid, marahil hindi pwede, pero sa Diyos pwede. Sa ating kaisipan, baka hindi kaya, pero sa Diyos kaya. And that is what the Bible tells us. Sabi ng Diyos, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang aking pamamaraan, hindi ninyo pamamaraan. Ibig mong sabihin, mga kapatid, nagpapatunay lamang na tayo ay laging dumipende sa Diyos. Mabay ko ba namang sabihang mamatay? Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, in verse 5, bumalik ka dun kay Hezekiah, na captain ng aking mga people. Sabihin mo sa kanya, narinig ko yung kanyang panalangin. Nakita ko yung kanyang mga pagtangis. Bumalik ka sa kanya, sabihin mo, pagagalingin ko siya. At sasabihin mo sa kanya, dadagdagan ko yung kanyang buhay ng another 15 years na makapaglingkod pa. Amen. Amen, mga kapatid? Hindi ba napakaganda, mga kapatid? That we can learn that God can do miraculous things in impossible situation. Na minsan, nandun tayo sa mga sitwasyon na para bang hindi na pwede, para bang nandun tayo sa sitwasyon na para bang wala nang mangyayari, nandun tayo sa sitwasyon na para bang imposible na, pero magtiwala tayo sa Diyos, ang Diyos gagawa ng paraan. God will make a way. Amen? Naalala niyo yung mga Israelites nung sila'y pinaalis po ni Moses dun sa Egypt at hinahabol sila ni Pharaoh. At noon, nato na sila dun sa dulo, nakita nila, dagat na pula. Wala na silang patutunguhan. At sabi ng mga Israelites, Moses, bumalik na lang kami doon. Mamamatay lang din naman kami dito. Dapat hindi mo na kami inalis doon. Bumalik na lang kami doon. Pero pinakita ng Diyos na mas makapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Diyos, Moses, itaas mo itong puso. At nahati yung dagat na pula. Yan mga kapatid. Minsan, pinaparanas tayo ng Diyos doon sa panahon o doon sa buhay na parang bang wala na tayo, kumbaga parang bang wala na tayong takas. Doon sa buhay na parang bang wala na tayong choice. Wala na tayong option. Hindi ang last choice mo talaga, ang Diyos na lang. Amen mga kapatid? Yung wala ka ng ibang tatawagan, ang Diyos na lang. Wala ka ng ibang lalapitan, ang Diyos na lang. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, bumalik ka doon, nakita ko yung kanyang pagtangis, nakita ko yung kanyang pag-iyak, nakita ko yung kanyang panalangin. Sabihin mo sa kanya, bubuhayin ko rin siya. Amen mga kapatid? Tanda natin, God is in control of everything. Amen? God called him to die. But also God called him to live. Amen mga kapatid? Sino nagsabi sa kanyang mamamatay siya? Ang Diyos. Sino nagsabi sa kanyang mabubuhay ulit siya? Ang Diyos. The point is this mga kapatid. Ang Diyos kasi ang may control ng buhay natin. Amen mga kapatid? Ano man gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin, mga kapatid, siya yung masusunod. Tama? Pero yung pumaga,
Ano ang panalangin mo ngayong umaga? Marahil hindi man kagalingan, marahil physically, hindi man paggaling ang panalangin mo sa Diyos. Pero marahil meron ba tayo mga ibang panalangin para sa Panginoon? Nais ko pong sabihin, sumasagot ang Diyos ng panalangin. Amen? Iniisip mo ba na baka hindi kaya gawin ng Diyos? Iniisip mo lang yun. Madali lang sa Diyos yun. Baka iniisip mo baka limitado ang Diyos. Iniisip mo lang yun. Sabit lang sa Diyos yun. Amen mga kapatid? God can do miraculous things in impossible situation. Amen? Para pang isipin natin, para pang wala nang pupuntahan si Hezekiah, mamamatay na siya. Pero sabi ng Diyos, buhayin mo. Kaya alam nyo, talaga ang Diyos ang magdidikta kailan tayo mamamatay. Tama? Hindi pwedeng sabihin ng doktor na yes, sabihin lang, taning. But not totally, yun yung araw na pwede silang mamatay. Tama? Even mga kapatid, dahil marami ng mga sasabihin, mamatay na pero buhay pa rin. Tama mga kapatid? Oo. Tingnan ninyo. Yung mga pinapanalangin yung mamatay-matay, ayaw pa rin mamatay. Diba? Bakit? Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Tama? Anong punto dito na Hezekiah, mga kapatid? Ano matututunan natin? Something that we can learn when we're facing the war. Ibig sabihin, it symbolizes na si Hezekiah nung siya'y tumalikod sa pader, mga kapatid. Yun po'y symbolize na siya at ang Diyos nagipag-deal sa Panginoon. Amen? Dumating na ba sa punto ng buhay mo nagipagtotohanan ka sa Diyos? Amen? It means, yung ba parang nagipag-deal ka sa Panginoon, iniiyak mo sa Panginoon, yung ba talagang gusto ipakita mo sa Diyos na sincere ka sa panalangin mo upang ang Diyos magkaroon ng dahilan na sagutin niya yung panalangin mo. Amen mga kapatid? Tama po ba? Na yung katulad ni Hezekiah, mga kapatid, ano sabi niya? He wept sore. Kaya ano sabi ng Diyos kay Isaiah, sabihin mo sa kanya, nakita ko yung kanyang pagtangis. Narinig ko yung kanyang panalangin. Sabihin mo sa kanya, bubuhayin ko siya. Dadagdagan ko ng another 50 years. Amen po ba mga kapatid? Prayer is not something na, pag may prayer meeting, it's not just about that. Ang panalangin is between you and God. Amen? Na kahit nandun ka sa kwarto mo, nandun ka sa bahay mo, kung nasaan ka man, mapatid din yung panalangin na ikaw at ang Diyos makipagtotohanan. Amen? May mabigat kang pinagdadaanan. Yan yung panahon na lalo kang makipagkatotohanan sa Panginoon. Amen mga kapatid? May mga problema ka, yan yung panahon na lalo kang makipagtotohanan sa Diyos. May pinagdadaanan ka, yan yung panahon na lalo mong iiyak sa Panginoon. Kasi ang Diyos, yun yung gusto niyang makita sa buhay natin. Our sincerity. Amen mga kapatid? Upang sa ganoon, makuha natin yung attention ng Diyos at magkaroon ng Diyos ng dahilan. Bakit sagutin niya yung prayer mo? Bigyan natin ang Diyos ng dahilan para sagutin niya yung prayer natin. Kasi ang Diyos, yes, sumasagot ng panalangin. Tama mga kapatid? At kung sinasabi natin, baka hindi kayang gawin ng Diyos, ikaw na nagsabi dyan. Mas makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? And we must be faithful to the Lord. We must walk right. Our heart, mga kapatid, ay dapat tama at gawin natin kung ano yung dapat ayon lamang sa harapan po ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, ano yung panalangin natin sa Diyos? Maliban sa kagalingan o ano man yan, meron ba? Nagdududa ka bang hindi kayang gawin ng Diyos?
Sana hindi po. Amen? Bigyan natin lagi ng dahilan ng Diyos para sagutin niya yung prayer po natin. Tayo po natin tumayo. Tayo po manalangin. Let's pray. Tangin tayo. Tagin ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat po muli sa umagang ito, sa iyong pong kabutihan, sa iyong pong biyaya. We thank the Lord for this opportunity that you have given to us. And as we pray to you, as Panginoon, ang ating mga ulo, ng ating mga mata nakapikit, katulad ni Hezekiah, nakita po natin kung ano yung nangyari sa kanya pong buhay. But the question is this, meron ka bang pinagdadaanan ngayong umaga? Meron bang mga bagay sa buhay mo na nahihirapan ka? Meron ba dyan sa puso mo na nabibigatan ka? God is waiting at ang gusto ng Diyos, iiyak mo sa Kanya, makipagtotohanan ka, at ang Diyos, sasagutin niya. Kung ating iisipin yung pakiramdam ni Hezekiah, siya'y mabuting hari, lumakad ng tama, lumakad ng maayos. Pero sabi ng Diyos sa kanya, mamamatay ka. Ano kayang pakiramdam ni Hezekiah? Antik, bigat na bigat siya. Antik, hirap na siya. Maraming nag-question siya, naglalaro sa kanyang isip, Panginoon, bakit? Panginoon, bakit? Pero what he did? He prayed. He turned to the wall and prayed and he wept sore. Yan ang gusto ng Diyos. Manalangin. Iluhod. Iiyak. Ipakita mo sa Diyos na talagang sincere ka sa iyong panalangin sa Kanya. Upang ang Diyos magkaroon ng dahilan upang sagutin niya yung panalangin mo. Meron ka bang panalangin ngayong umaga? Kung meron man, bakit hindi mo ilapit dito sa unahan? Kung panalangin mo sa Diyos, kung ano ba yung mga panalangin mo sa Kanya? Lalo na sa church natin, meron tayong mga panalangin. Mga kapatiran na may mga saramdaman. Lagi natin silang isama sa panalangin. Buhay ang Diyos. That is the only thing that we can do for them. Ilapit natin sila sa trono ng biyaya ng Diyos. Na sila bigyan ng kalakasan, bigyan ng kagalingan. Marahil ikaw, meron kang personal na prayer sa Panginoon. And maybe until now, parang hindi pa sinasagot ng Diyos. Not because ang Diyos ay hindi sumasagot, but maybe God is still looking for a reason para sagutin niya yung prayer mo. Ipakita mo sa Diyos na tapat ang puso mo sa Kanya. Ipakita mo sa Diyos totoo ang buhay mo sa Kanya. Yan ang gusto ng Diyos. Para bigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin. God can do miraculous things in impossible situation. Maging sa panahon na akala natin mahirap, nung ikaw nga ay naligtas, parang ang hirap paniwalaan, yan ang miraculous thing ng Panginoon. Yung ikaw nga, inayos ng Diyos ang buhay mo na dati magulo, miraculous ng Panginoon yan. Nang ikaw ay dati, ganito ang buhay mo ngayon, eto ka ngayon. Naglilingkod, nagpupuri, sama ng pamilya, sama ng mga anak, miraculous ng Panginoon yan. Bigyan mo man ang dahilan ng Diyos para sagutin pa ng Diyos sa mga prayers.
Dakilang Diyos, salamat po ng marami. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon. Dahil kailanman, hindi kayo nagpabaya sa aming Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga kapatiran namin ngayon na nakakaranas ng mga karamdaman. Nalang namin, Panginoon, ay ito po ay isang kapagsubukan sa aming pong iglesia. Kaya, Panginoon, panalangin namin na pagalingin niyo po sila. Lahat ng mga masakit, pagalingin niyo po, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, ay ang dakilang Diyos na aming pong pinagdilingguran. Salamat po, Diyos, kay pumaluan natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. We're going to take a seat.